Good day mga Airsoft, good day mga kabigman, and I am back. Sabi ko naman sa inyo daos lang natin yung review and unbox kanina kasi nandyan na yung Lala Move Rider, no? So ngayon, medyo masakit yung mga ano ko, mga Airsoft, no, yung mga binti. Kasi ang dami kong ginawa maghapon. Mic tayo? Mic? Oo, mic tayo. Yun, ang dami kong ginawa maghapon, no? So, Abot ba dito? sumakit yung mga binti ng inyo pong lingkod, okay? So, ayan. O nga pala, hindi. So, hindi aabot dyan. So, negative ang mic natin. Kahit yung isa, Yung... tingnan ko lang. Parang hindi rin to. Kasi tatama no? Tingnan ko lang. Pasok ba? Yeah. Parang wala, ayaw. Yun. Wala. So, iayos mo na lang. Yun. Gusto ko sana mag-mic kaya lang wag na, di bale, no? So, ngayon kwentuhan session tayo, episode 129. Okay, so kwentuhan session, tanong ng portion, episode 129. Grabe, ang dami na talaga nating naabot, no? Kahapon, maganda yung usapan natin sa kwentuhan session. Pengen akong monitor. Ganda lang naging usapan sa kwentuhan session, tanong ng portion, no? Pero, ngayon, diretso natin, tuloy natin, no? Okay, may question kasi rito. Okay, Big Man, ito totoo bang may gun ban bukas? Yes, meron pong gun ban, pero hindi naman parang election, hindi naman parang during the election gun ban na worldwide. Ay, sorry, worldwide. Nationwide, no? Hindi siya nationwide gun ban. Pagkakaalam ko, kahit dito na. Ang pagkakaalam ko ang gun ban natin is sa Manila, no? So, sa Manila ang gun ban. So, mag-ingat po tayo, no? Yung mga taga Manila. Baka tumawag. Ako, lagi ko sinasuggest, wag nyo nang i-attempt na bit-bitin, no? Wag nyo nang i-attempt na nadalhin yung airsoft ninyo. Kasi mga airsoft, mapapahamak lang tayo pare-parehas, no? Mabablocklist tayo, kumbaga mapupuno tayo ng gobyerno natin, no? Kaya wag nang i-attempt, no? Maging responsible airsoft player po tayo, okay? Okay mga airsoft, no? Yun, tulad nga ng sabi ko, may gun ban tomorrow kasi bakit? Translasyon, no? Translasyon ng Nazareno, ng mga Katoliko, so ipinagbabawal, no? Tapos isa pa, sinabi ni Mayor Isko na yung mga vendors, wag na muna magbebenta ng mga dituhog kasi yung mga stick, di ba, na itatapon lang sa kalsada, yun na nagiging cause minsan ng mga aksidente. Sunod po tayo dun sa mga binibigay na guidelines kasi yung mga binibigay na guidelines ginagawa yan para magkaroon ng kaayusan. Okay? So, ngayon dire-diretso tayo, no? I just hope nasagot ko ng maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, no? Okay, Big Man, ano po ang mas matibay? Glock 17 ba or Glock 18? Ito maraming beses ko na sinagot to pero kailangan sagutin ko pa rin kasi syempre, iba naman na nagtanong kumpara mo sa dati, no? Ano raw ba ang mas matibay? Glock 17 or Glock 18? Oh, yan yun, no? For me, masasabi ko, I am not a fan kasi of a Glock 18. Kaya sasabihin ko sa inyo ito Glock 17 talaga. Okay? Kasi ang Glock, wala. Ang Glock 17 kasi mga airsoft is fully, single fire lang. No? So, yung sa patibayan, syempre, mas matibay siya compared dun sa Glock 18 na may rapid fire. Okay? Ang Glock 18 kasi, yung katulad yung kanina nga pala, di ba, ni-live ko, the Glock 18. So, ang tendency pag Glock 18 may rapid fire. Yung rapid fire function is siya yung nakakasira. No, nakakasira talaga siya. Napepersa yung unit.
Tapos, ang downside pa ng rapid fire, hindi naman lahat 'yan maitatama mo eh. 'Di ba? Hindi lahat 'yan maitatama, mai-hit mo yung target. Hindi. Kulang na kulang, no? Yung full rounds na ikakarga mo ron kung meron kang goal na itatarget. Ano raw offer niyo? Sino? Dati. Caramel frap sa akin. Ikaw? Strawberry. Strawberry frap. Ayun, no? Oh, yun, no? Kung meron dyan sa ano, sabihin mo, kung meron dyan sa Golden, dyan na lang, wag nang lalayo, okay? Ayun, no? Glock 18, Glock 17, Glock 18 ako, Glock 17 pala ako, ha? Hindi ko bet ang Glock 18 kasi na-prepare sa unit, okay? Okay, question number 3 po tayo, okay? Big man, meron bang Glock 17 na pwedeng gamitan ng 14 kg? Yes, meron po. Ang most ng nakikita nyo kasi na Glock is Glock na WE Taiwan. Yan kasi yung pinakamarami talaga, no? Pero meron kasi mga Glock na mga high-end. Merong mga SRC, merong Umarex, merong VFC, etc. etc. So, yung mga unit na yan, supported ng 14 kg. Actually, yung SRC Umarex is, ano siya, Glock series siya na supported ang 12 kg, 14 kg, and CO2. Yan. Kaya, just to answer yung question ng ating ka-airsoft, kung meron ba? Yes, meron po. Meron talaga, no? Kaya, kung naghahanap ka ng pangmalaasang Glock, pandiidan, go for that, di ba? Talagang meron, okay? And I just hope nasagot ko po yung tanong ng ating ka-airsoft, okay? Okay, next question natin. Niraratrat ko, binibilisan ko mga airsoft kasi meron ditong mga question na 10 at meron ditong question na 34 question. Kuha tayo rito kasi nanggaling na rito yung 3, okay? Okay, Big Man, ano po ang ibig sabihin ng GBBR? Okay, GBBR is gas blowback rifle. Ito yung rifle na kailangan mo ng green gas para pubutok. Okay? Okay, ang dami niyang question ha. Big Man, ano po ibig sabihin ng DMR? Okay. DMR is a designated marksman rifle. Just to para maipaliwanag ng mas malinaw para siyang sniper rifle, no? Sniper rifle pero hindi siya gumagamit ng bolt action spring. It's either gas or battery. Yun ang ginagamit niya. Designated marksman rifle. Ang DMR. Ngayon, in order na mag-qualify ka as a DMR yung unit mo, merong certain length na sinusunod. Okay? May certain length para pumasa bilang DMR yung rifle mo. Okay? So, ito, sabi ni Mr. Carion Ramos, dito muna tayo, ha? Sir, ano po ma-advise nyo para sa beginner na gustong magka-airsoft? Number 1, may advice ko sa mga beginner, no? Halimbawa, beginner ka. Ang may advice ko sa iyo, huwag ka maghanap ng mura. Okay? Huwag ka maghanap ng mura kasi kung baguhan ka, maghanap ka ng mura, mapapamura ka. Okay? Instead, maghanap ka ng quality unit. Maghanap ka ng unit na gusto mo, na type mo, maghanap ka ng unit na fit sa'yo, maghanap ka ng unit na quality. Okay? Hindi ko mo beginner ka, kukuha ka ng mura. Tandaan mo, kung beginner ka, ganito yan ha, sundan mo yung sasabihin ko ha. Kung beginner ka, okay, beginner ka, wala kang kaalam-alam, kukuha ka ng mura, okay, later on, mapapamura ka. Bakit ako mapapamura, Big Man?
Kasi yung kinuha mong unit, budget meal, kaya naging budget meal yan, walang quality yan. Okay? Tapos, ano ba yan, look? Tapos, beginner ka. Okay, yung unit mo, walang quality, tapos beginner ka, in short, wala ka pang alam sa airsoft. Hindi mo alam kung paano re-resolve yan, hindi mo alam kung paano gagawin yung nasira. Okay? Kaya naging mura yung unit, walang quality. So, pag walang quality, sirain. Ngayon, dahil beginner ka, wala ka pang alam, so ano mangyayari sa'yo? Yung binili mong unit, maitatambak na lang. Yung binili mong unit, matatapon na lang. Yung binili mong unit, mawawalan ng saysay. Okay? Kaya kung beginner ka, ang mapapayo ko sa'yo, go! Play airsoft, look for a quality unit, not a budget meal, not a China unit, not a beginner's unit, not a starter pack unit, not a budget meal unit. Go for the quality unit. Okay? Beginner ka eh. Diba? Oh. Para at least, kumuha ka ng quality unit, hindi ka magsisisi. Repairable. Nagagawa. Ayaw masira. Antibay-tibay. Matagal mo magagamit. Diba? Yun ang pinaka-the best na advice na makukuha mo sa akin bilang isang beginner. Beginner ka, huwag ka mag-budget meal, huwag ka maghanap ng mura. Kumuha ka ng quality unit. And I just hope nasagot ko po yung tanong mo. Nalilito ako kung saan ako pupunta, kung sa tablet or sa notebook kasi ang daming question. Okay? Big man, ano po ang CQB? Pucha, ito na naman. CQB is close quarter battle. Ito yung mga medyo may iksi. Hindi pa, iba pa rin yung micro CQB. Okay? Meron mga micro CQB, mas maiiksi. Meron CQB, maiksi. Meron, susunod sa CQB is the RIS. Susunod is the long barrel. Susunod is the DMR. Okay? Yun, sabi ko nga sa inyo, ang DMR may certain length. Ang CQB para matawag may length na sinusunod. Ang micro CQB, lalong-lalo na may length na sinusunod. Ang micro CQB, the best na the best yan para sa mga practical shooters. No? Ginagamit siya sa range, madaling i-maneuver, madali, hindi mabigat, hindi ka mahihirapan. Ang CQB ginagamit sa mga lugar na masisikip. Maglalaro ka, let's say, ang venue nyo may mga terrain, may mga kuweba, merong mga butas, meron ka mga papasukan na pinto, gamit ka CQB. Pag ang gamit mo dyan, DMR or long barrel, naku po, mahihirapan ka. Ikaw mismo, pinahirapan mo yung sarili mo, no? Pero kung mga ganong senaryo, gamit ka CQB. Napakasarap pang dukutan. Talagang magiging effective ka. Talagang mag-e-enjoy ka. Okay, shout out! Aaron, good evening, big man. From Kasiguran, Aurora po. Hello po, Sir Aaron. Ay, nako, sana naabangon ng mga taga-Aurora regarding dun sa huling bagyo na gumiba dito sa Access Road, dito banda nga sa Dipakulaw. No? Mga taga-Aurora dyan, magagaang ang loob ko sa mga taga-Aurora kasi regular kong nadadaanan yan once na nagra-ride tayo ng motorcycle. Okay, sabi ni Carion Ramos, Mr. Carion Ramos, thank you boss, thank you rin po bossing, no? Believe me now and you will thank me later. Pero kung hindi mo ako papakinggan, nako po, iiyak ka later, no? Sa totoo lang, pag bumili ka ng airsoft, okay, nakasalalay dun sa binili mo kung mag-e-enjoy ka. Okay? Tandaan mo to, pag bumili ka ng airsoft, naghanap ka ng budget meal, huwag ka magugulat pag sasakit ang ulo mo. 'Di ba? Huwag ka magugulat kung ayaw i-repair nung binilan mo. Subukan mo to, subukan mo to. At alam ko na experience na rin to ng iba. Bumili kayo ng unit na double bell. Hindi ko sinisira yung brand, sinasabi ko lang yung totoo. For example, bumili ka ng unit na may hard case, yung double bell, may sample ka dyan? Wala, no? Wala naman tayo nun, no? Wala. Bumili ka ng budget meal, maghanap ka ng unit na tiga 4,000, tigli 5,000. Ayan bumili ka ng gano'n,
tingnan mo, sasakit ang ulo mo. Mararating mo pa ba yung level ng mga pro? Hindi na. Hindi mo mararating, promise. Hindi mo mararating. Kasi bakit? Matotrauma ka na eh. No? May isip mo po, wala palang kwenta tong airsoft na to. Ba't ang dami nag-e-enjoy? Kasi, kaya sila nag-e-enjoy, maganda yung unit nila. Okay? Kaya ikaw, hindi ka makapag-enjoy kasi pangit yung unit na nabili mo. Yung unit na nakuha mo is China, gawang Lunes, sirang Martes. Kaya nagtataka ka, bakit yung ibang player, dumarating sa pagiging pro level, 1 taon, 2 taon, straight, 3 taon, naglalaro pa rin. Bakit ikaw, pagkatapos ng 2 linggo, 3 linggo, hindi ka na naglalaro? Kasi yung unit na nakuha mo, walang kwenta. Okay, di ba? Tandaan mo, yung bagay na masarap, uulit-ulitin mo. Pero yung bagay na hindi masarap, yung bagay na masakit sa ulo, hindi mo na gagawin ulit. Tama? For example, Lucas, sagutin mo ako masarap bang sumemplang? Masarap bang sumemplang sa motor? Hindi. Hindi. Hindi masarap sumemplang, kaya hindi mo ulit-uliting sumemplang. Tama ko? Tama. Di ba? Hindi masarap sumemplang, masakit, magastos. Di ba? Kaya hindi mo ulit-ulitin sumemplang. Di ba? Baka nga pag sumemplang ka, minsan matotrauma ka na eh. Matotrauma ka na sa motor. The next time na magdadrive ka ng motor, mabait ka na. Hindi ka na kamote. Okay? Ganon din sa airsoft. Hindi masarap maglaro ng budget meal. Kaya ang hinahanap, kung ang hinahanap mong unit, 4,000, 5,000, pucha, tigilan mo. Huwag ka mag-airsoft. No? Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso, mahalaga sa'yo, huwag ka mag-airsoft. Kasi bakit? Pucha, iiyak ka sa... Ito, mga ka-airsoft sabihin ko sa inyo walang hobby na matipid. Lahat ng hobby, kailangan mo maglabas ng pera. Diba? Ano ba yung pinakamurang hobby na alam mo? Ako, nagtatamiya ako dati. Tamiya, mini 4-wheel drive, pengi ako. Nagtatamiya ako Hindi matipid ang Tamiya. Magastos ang Tamiya. Ewan ko lang kung may nagtatamiya dyan, kung may nakaka-relate sa akin Ayan Player ako ng Tamiya mini 4-wheel drive. Ito isa sa mga pinakaluma kong kotse. Ang ginagamit ko is carbon front motor chassis, CFM. Magkano ang chassis? 1.5. Okay? Ang ginagamit ko is Ultra Dash motor. Magkano ang Ultra Dash motor? 600, 700. Okay? Ang ginagamit kong wheel set is Dangan tire plus lock nut. Magkano ang wheel set? 1.5. Di ba? Ang ginagamit kong rollers is Tamiya rollers plus Tamiya, anong tawag dito? Nakalimutan ko na. Anong tawag sa ganito? Ayun, anyway, yung rollers set pa lang nasa 2.5 na. Itong kit na to, wala pang battery, wala pa yung mga bumper, wala pa yung mga other accessories, nagkakahalaga ng 7,000. Walang hobby na matipid. Diba? Kung ikaw yung tipo ng tao na ultimo piso mahalaga sa'yo, huwag kang mag-airsoft. Kasi, kawawa lang airsoft mo Kasi ultimo piso mahalaga sa'yo di titipirin mo yung airsoft mo. Hindi ka magsi-silicone oil. Diba? Tapos, rules sa airsoft, huwag kang gagamit ng gamit na bala. Dahil mahalaga sa'yo yung piso, recycle mo yung bala. Yung mga nagamit na bala, ay, pwede pa siguro to. Gagamitin mo. Bandang huli, masisira yung airsoft mo. Diba? Ayun, no? Yun lang. Ako kasi, diretso lang ako magsasalita sa inyo. Hindi ko kayo bobolahin, no? Kung ang pera mo, 3,000, 4,000, 5,000, tabi mo na lang muna. Tabi mo yan. Diba? Tabi mo yan. Kasi balang araw, dagdagan mo na lang, makakabili ka rin ng magandang airsoft.
Kesa maatat ka, kesa hindi ka makinig sa payo ko, kesa hindi mo ako pakinggan, bibili ka, ay, depende sa gumagamit yan. Yun ang katwiran ng iba eh. Depende sa gumagamit yan. Eh, sige, bahala ka. Basta sasabihin ko sa inyo mga Karsop, believe me now, and you will thank me later. Okay? Ako, tatapatin ko kayo ha. Mahigpit akong klase. Sa lahat ng bagay, sa negosyo, mahigpit ako sa mga tao ko. Sa pamamahala, sa mga business ko, mahigpit ako sa mga tao ko. Sa pamamahala ko sa pamilya ko, mahigpit ako. Ang katwiran ko, di bali nang maging mahigpit ako, di bali nang maging demonyo ko sa paningin ng mga tao sa paligid ko, at least, balang araw papasalamatan nila ako. Especially yung mga anak ko. Di ba? Kung magdisiplina ako, mahigpit talaga ako. Di bali nang maging demonyo ako sa paningin mo, tatanggapin ko na yon. Pero balang araw, pag wala na ako, marirealize mo, tama pala si Papa. Ayan, ganyan ako, no? Tanungin niyo yung mga anak ko. Talagang naka-oras ang pag-uwi, naka-oras. Pag ipinangako sa akin ni Shane, na alas 7 ang uwi ang ko pa, kailangan 7:30 nasa bahay ka. Or kung kaya mong mas maaga ng alas 7, gawin mo. Diba? Ganun ako, mahigpit ako. Balang araw, pasasalamatan nila ako. Bet ko yan, no? Tandaan nyo, iba ang kabataan ngayon. Iba ang kabataan way back nung panahon ko, way back nung panahon mo, way back nung panahon ng tatay natin. Iba ang kabataan ngayon. May sungay na antimano. Kung hindi mo puputulin yung sungay na yon, gagamitin niya pansuwag sa'yo. Okay? Atwiran ko yan. Believe me now. And you will thank me later. Okay? So, may tanong dito, no? Boss, nag-message po ako regarding sa price ng 2011 T-Rex upgraded. Yung 450 plus FPS. Meron ba tayo nilabas na T-Rex na 450 plus FPS? Grabe naman to. Carlo Tibong. Kung sakali, Carlo Tibong, na nangangarap ka ng T-Rex na high kappa na 450 plus FPS, don't expect for a budget meal price, no? Hindi budget meal to. Actually, kayang gawin ng gunsmith ko to. Kayang gawin ng gunsmith namin to. Kaya namin to, no? Pero, as para sa inyo, wala akong nilabas na T-Rex na 450 FPS. O baka meron, baka nakalimutan ko lang. Pero, putya, meron ba? Lucas, ikaw ang nakakaano eh. Wala. Meron ba tayong nilabas? Parang wala, baka gusto lang mang intriga nito. No? Pero, ayun, kaya namin gawin to ha, pero don't expect for a budget meal price, bossing ha. If you are looking for a T-Rex with a 450 FPS, try me. Kaya namin gawin to. Kaya lang, kanina sa stories nyo po, kanina, try mo nga i-screenshot, send mo sa amin. Hindi ko na rin kasi matandaan 450 plus sabi niya. Saan stories to? Saan stories sinasabi nitong tao na to? Mga natin? Nang mo lang ha. Poseidon. Mga Karsop, this is the Karsop, the airport. Okay mga Karsop, this is a 2011 Haikapa T-Rex. Nakita niyo yung result, 439 FPS, upgraded version. 439 FPS lang, boss. Eh, di ko alam kung yung mithiin mo pang-intriga lang, boss ha. Pero, ayun ha. Ulitin natin ha. Okay mga Karsop, this is a 2011 Haikapa T-Rex. Nakita niyo yung result, 439 FPS, upgraded version. Firing po tayo, firing! Diba? Wala akong nilabas na 450. Ay, nako.
Bossing, kasi hands-on ako sa negosyo. Hands-on ako, kaya alam ko bawat detalye. Wala po ako nilalabas na 450. Baka po hindi sa akin yon. Baka po bukod sa amin, meron... Bossing, sabi niya, sorry, Carlo Tibong. Sino ba to? Stock mo nga. Baka po bukod sa amin, meron... Bossing, sabi niya, mali ng dinig. Ganito, bossing, ha. Malayo. Ito, bossing, diretso lang po tayo, ha. Hindi tayo nag-aaway, ha. Pero, i-justify ko lang, ha. Malayo yung 39 malayo yung 439 sa 450. Hindi pwedeng sabihin na misheard mo. Diba? 950. 439. 450. Layo, bossing wala na akong magagawa. Kung gusto mo lang mang intriga, wala akong magagawa doon, ha? Wala akong magagawa doon. Pero, wag ganon, no? Wag ganon. Ako po ito si Big Man. Boss, napakamatandain ko po. No? Napakamatandain ko po. Dahil hands-on ako sa negosyo, bawat detalye, ultimo tornilyo, alam kong itsura, alam ko kung saan nakalagay. Wag naman po. No? Hindi ko alam kung ano motibo mo, bossing, ha? Pero, wag naman. Maging magkaibigan tayo. Ngayon, kung meron kong issue, labas na po ako dun. Hindi kasi kita kilala, Tapos, hindi mo rin ako kilala. No? Baka yung issue nananalaytay sa'yo, narinig mo lang. Wag ganun, bossing. Okay? Boss, hindi intriga yung tao lang nagkakamali. Okay. Sige, kung sabi mo, I just hope na nagkamali ka lang. Pero, wala kasi ako nilabas talagang ganun, bossing. Okay? Okay, ano po budget unit nyo for easy, bossing? Naku po, pasensya na po. Pass po ako pag easy. Hindi po kami nag-ENC na unit specially sa pistol, no? Okay, hindi po fake account gamit ko, personal po ito. I believe you, Sir Carlo Tibong. Kaya nga, kaya nga pinastock kita nung nakita kong hindi naman pala dami, okay, no? Pero, yun nga po, wala po kaming 439 na nilabas na T-Rex. Very, very deadly yun. Risky masyado yung 439 for a unit na high kappa na T-Rex na WE. Okay? Tandaan nyo, ang T-Rex is just a budget mill unit. So, budget mill lang siya. Don't expect too much. Hindi ganun katigas yung unit na yan, no? It just happened na ang gunsmith namin, together with the big man, nagkaroon ng innovation na ginawa dyan sa mga high-kapa na yan. In-improve, di ba? Yung skills na meron yung gunsmith ko, nadagdagan pa nung likot ng utak ko. Ayun, di ba? So, nag-come up kami sa project na naging effective. Okay? Bagay na aminado naman yung mga taong nakapaligid sa amin na when it comes to performance and quality and power, go for the big one. Pero kung ang hanap mo budget meal, ako mismo tatanggi. No? Ay, katulad niya, no? May nagtanong, ano budget sa ELC? Galol. Pass po ako pag ganyan, no? Bakit wala kang budget meal, big man? Ba't bukod tangi ikaw lang? Kasi po ako lang rin naman kasi ang nag-o-offer ng lifetime warranty, no?
imagine niyo nag-budget meal ako ng unit na madaling masira, nagbenta ako nun. Putya, narinig mo, lifetime warranty ako. Di maya't maya sira yung unit mo, di maya't maya nagre-repair kami, maya't maya bumabayad ako dun sa gunsmith ko. Hindi makapal ang mukha ko para burautin yung gunsmith ko. Kumakain din yun. Gumagastos din ang mga gunsmith. May personal din pangangailangan. May pinapakain ding pamilya ang mga gunsmith. Kaya hindi natin sila pwedeng... Milk tea saka ice coffee. Sige, ice coffee. Ice coffee. Latte, yung mga Spanish, yung mga ganon. Caramel, etc. Powder. Okay, no? Ma. Kaya hindi po tayo buraot. Kumbaga, halimbawa, nagbenta ako ng unit na budget meal, ha? Ito, makinig kayo mga karsop, ha? Halimbawa, nagbenta ako ng unit na double bell. Pucha, sinusumpa ko yung unit na yan. Hindi ko sinusumpa yung brand, ha? Ang sinusumpa ko is yung quality ng unit na yan. Nag-unit ako ng double bell. Halimbawa yung double bell na unit, tatlo or sabihin mo ng tatlo na lang. 3 beses nang nasisira. Okay? Magkano ang labor fee ng isang gunsmith ko? Yung gunsmith ko kasi, hindi naman sa pagyayabang ha, ay isa sa pinakamagaling na gunsmith sa henerasyon natin. Di ba nakakahiya, babayaran ko ng 400? Di ba nakakahiya, babayaran ko ng 500? Di ba? Kung i-discount niya ako, okay lang. Pero, flat rate, 700. Yan ang charge ko sa gunsmith ko. Flat rate, 700. Kesyo hihigpitan lang niya, kesyo, yun, ganun. Di ba? Kumbaga, up to this moment, 100% panatag ang kalooban ko dun sa gunsmith ko. Pag sinabi niya na, boss, ito ang problema. Okay, sige, bahala ka. Gawin mo kung anong dapat, gawin mo kung ano yung mainam. Imagine niyo kung budget meal unit, double bell, 3 beses masisira. Magkano yun? 700, 700, 700, 2, 1. Ano pa yung parts na ikakabit ko? Sino matatalo? Ako din, di ba? Kaya, di bali nang hindi na lang ako makabenta sa'yo. Di bali nang hindi na lang tayo magbentahan dalawa. Huwag lang tayo magkasamaan ng loob. Pag tinanggihan kong i-repair yung unit mo, sigurado magkaaway na tayo. Magkakasamaan tayo ng loob. Di ba? Sasamaan loob mo sa akin. Ganito. Hanap mo budget meal, kuha ka na lang sa iba. Okay? Basta hindi ako nagkamali, hindi ako nagkulang na magpaalala sa inyo na bumili kayo ng maayos na unit. Okay? Yun lang yun. Tapos, lapitan nyo ako, puntahan nyo ako pag umiiyak na kayo. Kasi bakit kayo iiyak? Kasi wala na kayong malapitan Pucha, yung unit na binili nyo, sayang na yung pera nyo di ba? Okay. Ayan diretsong ano lang po yan, no? Wala namang halong kung ano-ano. Sa akin lang, diretso lang po, okay? Ang mga sexy star na auto ni boss, sabi ni Sir Joel F. Valencia. Boss, good evening. Available na ba barrel ng SRC? Na ba barrel? Dandrep, AJ Rab, barrel ng SRC? Actually, ano ba? Anong problema sa barrel? If i-fix barrel? Kung stock barrel meron, kung fix barrel, boss meron. Okay? Dran Rev, ano ba to? Bernard, putya naman kasi binabali-baliktad Irita ako sa mga nakabaliktad ang pangalan. Feeling ko scammer yung kausap ko. Sorry pero ano ko yun pananaw ko yun no? Feeling ko bakit binabaliktad? Feeling ko tuloy scammer, pero I'm not referring to you, pero yun no? Ayun, meron pong SRC na fixed outer barrel, meron din naman conversion. Lahat meron naman po. Nadala ko dyan sa double bell na yan. Nadala na ako dyan. Ito si Jordan Bartolata learned his lesson.
Yun nga lang, the hard way. Di ba? Learn his lesson the hard way. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Para wag nyo nang pagdaanan yung mga mistakes ko. Para doon na lang kayo sa happy-happy. Wag nyo nang pagdaanan yung pagdurusa. Marami akong eksperimento na ginawa, na binili, na unit, na feeling ko, oh, putya, nasa gumagamit yan. Eh, kung iingatan ko naman eh. Putya, bandang huli, naka-display lang, nasisira pa. Oh. Ah, di ba? Yun, no? Kaya ako sinishare to, mga karso, para yung mga mali, malampasan nyo na. Hindi nyo na pagdaanan. Boss, ano bang magandang unit for beginner? John Dre, pasensya ka na, no? Regarding on that question, what good for me, what is maganda for me might not be maganda sa'yo. Ang tanging maipapayo ko na lang, look for a decent unit. Kuha kayo ng decent unit, no? Huwag nyo hahayaan na ito. Pag yung unit napakamura, maghinala ka na. Ito, sasabihin ko sa inyo pag yung unit below 5, below 6, below 7, maghinala ka na. No? Maghinala ka na, tandaan mo, hindi tatagal yan. Believe me, bet. No? Pag yung unit below that price, hindi tatagal yan. Tandaan mo yan. Okay? Pag yung unit, masyadong mabulaklak, masyadong maganda, hindi tatagal yan. Pag yung unit, napakaganda ng box, hindi tatagal yan. Ang mga high-end unit, ano ba mga high-end unit? King Arms, SRC, Lonex, ano pa ba? GNG. Pucha, yung mga box, simple lang. Action Army, napakasimple lang ng box niyan. Lonex, pucha, yung box parang ano lang no? Parang box lang ng pepitsugin. No? Pero titibay niyan. Okay? Pag yung unit, ang ganda ng box, tapos ang mura, maghihinala ka na. Di ba? Pag yung unit, isang buong package, may battery, kung ano-anong nakalagay na abubot, maghinala ka na. Ang mga high-end na unit, ang magagandang unit, hindi niya kailangan mambudol ng battery para bilhin yung unit niya. Tandaan niyo yan, Ang mga high-end na unit, wala talagang battery included. Walang battery, walang charger. Ni walang panundot, ni walang cleaning rod. Ganyan ang mga high-end unit. Pero pag mga low unit, lalagyan nila ng battery yan, lalagyan nila ng charger, lalagyan nila ng kung ano-ano, cleaning rod, lalagyan nila ng, ay nako. Diba? Ikaw naman yan, ay, dito na tayo, kompleto to kompleto na, hindi na tayo bibiling battery. Ayun, nabulag ka na. Kinabukasan, tumutunog na yung gear. Di ba? Kinabukasan, pak, ang lata ng spring. Di ba? Nagtipid ka ng halagang 4,000. Ito, sabihin na natin sige. Halimbawa, yung unit, yung unit na tig 17,000, ipinagpalit mo sa unit na tig 13,000, 14, 15, 16, 17. Okay. Ibig sabihin, ito, mas mataas ng 4,000, ito mas mura ng 4,000. Oy, dito tayo sa mura. Nasa paggamit naman yan. Yun ang katwiran ng iba, di ba? Ginamit mo, pak. O, putya, di okay. Second day, pak. O, parang nag-iba tunog Okay lang, diretso pa rin, pak. The third day, putya, yun na, lumata na. Magkano papalit ng spring? Labor and the spring, 1.5. Di ba? Element pa lang yun. Paano kung mga garter? Di ba? Tapos, mas mataas. Labor fee pa ng gunsmith. Di ba? Magkano papalit ng spring? Pamasahe mo pa, transpo mo pa. Gastos ka 2,000. Nagtipid ka, di okay, pinalitan mo yung spring. Tandaan mo, spring na pinalitan mo, 2,000 na. Ginamit mo na ulit, pak. Oy, lakas, bago spring. Kinabukasan, bumigay yung gear. Bumigay yung pinion, may bumigay sa gear. Krrrk. Paano na? Di ba?
paano na yon? Eh, di gastos na naman. Magkano papalit ng gear? Sabihin mo na 1.5 na lang, plus labor. Oh. 2,000 plus 1.5, 3.5 na. Okay. Okay. Eh, di, napapalitan mo na yung gear. Gumastos ka na ng 3.5. 500 na lang. Nandun ka na sa high-end, ha? Ang pinag-usapan natin, 500 na lang. Nasa high-end ka na, ha? Pak, 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 pak. Okay, sige. Tinabi mo na muna. After 1 week, naglaro ka ulit. Putya, napabayaan mo yung battery mo. Bumigay ngayon tong battery mo. Oh, magkano ngayon na naman ang gastos sa battery? Bandang huli, kakapagawa mo, kakaparepair mo, mas mahal pa yung unit na budget meal na binili mo dun sa unit na high-end. Yung high-end, habang yung bumili ng high-end, nag-e-enjoy, ikaw nagdudusa. Bakit? Mayat maya nandun ka sa gunsmith, mayat maya nandun ka, nagpaparepair ka. O, di ba? Bandang huli, yung gunsmith, makakagaanan mo na ng loob, magiging kaibigan mo na. Di ba? Makakagaanan mo na kasi araw-araw kayo nagsasama eh. Araw-araw kayong, madalas kayong magpagawa. Bandang huli, magiging magkumpare kayo. Bakit? Siyempre, araw-araw na kayo, close na kayo eh. O pare, baka pwedeng kunin kita ninong. O, di ba? Mag-iibayo yung pagsasama nyo ng gunsmith. Hindi naman sa sinasabi kung huwag kang makipagkumpare rin sa gunsmith, kaya lang, yun ang magiging journey mo. No? Hindi mo na enjoy yung binili mong airsoft bagkos pa-repair ka ng pa-repair. Okay? Ayun, boss, order ako. Nag-crack kasi yung akin. Magkano po? Ano yung nag-crack? Magandang gabi po, Team Bigman, sabi ni Kenechi Aspile. Ano yung nag-crack? Boss, order ako, nag-crack kasi yung akin. Ano ba tanong nitong Dandrev? Sandali hindi ko kasi makita. Hindi ko makita yung tanong mo, Dandrev. No? Hindi ko alam kung ano yun. Ay, ito yata yung nagtanong sa barrel. Magandang gabi po, boss. Ano magandang gabi? Mahirap talaga pag budget meal tapos sirain. Mas maganda talaga good quality naman yung good. Okay? Nadala. Yung ano ba tanong? Ito ba yung sa barrel? Okay, anyway. Ayun. Hindi lumalabas sa akin yung question. Ba't ganun? Meron na tayong 36 comments, pero bakit wala rito sa akin? Magandang gabi po, Team Big One. Ang huli rito, boss, order ako, nag-crack kasi yung akin. Baka itinutukoy niya, nabasag Sir Bigman. Ryan Shoson. Dandrev, kung nabasag yung SRC mo, na high kappa mo, nabasag, ano kaya nabasag? O baka, I will assume fix barrel nabasag ka. I will assume. And I will assume sa amin ka bumili. Pero kung hindi ka sa amin bumili, naka-reserve kasi yung mga parts namin para sa client namin. I just hope na naiintindihan mo, no? Kumbaga, gusto ko kasi, ako na yung mga barrel natin. And I will assume ang pinag-uusapan natin is 5.1 high kappa na SRC. Okay? Yan, ina-assume ko lang ha. Yan ko, meron ako niyan. Daming barrel. O, yun. Okay, ayun. O, SRC. Okay? SRC 5.1. Yan, barrel. Oops. O, yun, meron tayo. Meron barrel na. Kung sa amin ka bumili, barrel nga boss, sa inyo ko nabili. Sa inyo ko po nabili SRC ko. Ayun. Bakit nabasag? Ang tanong. Huh? Tawag ka bossing, nahirapan ako, hindi ko maraming detalye na kailangan malaman. Tawag ka siguro bukas, no? Wag ngayon kasi nagla-live pa ako ha.
Tawag ka na lang bukas para magkaalaman po kung anong exacto and ay isa pa, the exact model, no? Hindi kasi pwedeng hindi kasi pwedeng manghula tayo. May nahihirapan ako pag mga ganyan, sumasakit ang ulo ko. Kaya tawag ka, bossing, ha? Barrel nga po, boss. Barrel nga. O, yun. Sige, basta tawag ka, bossing, ha? Para bukas na, bossing, para ma-address natin, yan, no? Maganda, okay? Okay, big man, dapat ba akong matakot sa gun ban? Pucha naman tanong yan. Oo, dapat kang matakot kung hindi ka susunod. Pero hindi ka dapat matakot kung law-abiding citizen ka naman. Kung sumusunod ka naman sa batas na itinakda ng ating gobyerno, hindi ka dapat matakot. Halimbawa, sinabi ng gobyerno, bukas, gun ban around Manila dahil sa translasyon. So, in short, hindi pwedeng magdala ng barel and any replica of a gun. Sinabi, ha? Hindi pwedeng magbitbit, magdala ng baril, at lahat ng replika ng baril. Okay. Ngayon, matigas ang ulo mo. Nagdala ka pa rin. Oh. Nagdala ka, naglagay ka sa motor mo. Ngayon, na-checkpoint ka. Boss! Hindi naman po tunay na baril yan eh. Airsoft po yan. Ngatwirang ka pa. Intindihan mo naman siguro, di ba? And any replica of a gun. So, airsoft is the high-end replica ng baril. So, hindi pwede. Okay? Ayun. Just hope na sagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay? Okay, ang daming question, di ko alam kung ano. Big man, ano po ang compatible na grams ng BBs para sa aking Glock and Beretta? Okay, compatible. Glock and Beretta, halos magkasing lakas yan. Yung sa tunay na baril, ang Glock is 9mm. Ang Beretta sa tunay na baril is 9mm also. Okay? Halos magkasing lakas yan. Kaya halos parehas lang yan. Gamit ka lang ng .20. .25. For me, para sa isang ordinary Glock, .20 and .25 lang. Yun lang ang masasuggest ko. No? Pero para sa Glock na in-upgrade ng Big Man, na-i-plug pa yun. Yan. Para sa unit na na-i-upgrade ng Big Man, 110% pwede mo siyang gamitan ng .30. Oh, by the way mga ka-airsoft pa, hindi ako gumagamit ng .28 ha. Kasi sa Taiwan BBs walang .28. Okay? Yung .28 sa mga China BBs po yan. Sa mga China BBs, ito ha, .20, .23, .25, .28, .30, .36. Yan ang mga China BBs. Sa mga Taiwan BBs, .20, .25, walang .23 ha. Wala rin .28, .30. Okay? .35, .40, .43, .45, .50, .55. Yun. Daming point, no? Ayan. Walang .28 and .23 sa Taiwan BBs. Sa China BBs lang yan. Ayun. Okay, anyway, nasa na ba ako? Nasa na ako. Yun nga, pag in-upgrade, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, pwede mo nang gamitan ng .30. Masarap siyang gamitan, no? Hindi mahihirapan yung unit mo, hindi mararamdaman mo yung kakaiba talaga, no? Pero kung yung unit hindi naman sa Big Man nabili, .20, .25 ka lang, enough na yun. Then Glock and Beretta, halos same lang yan, no? Mag-iiba lang yung usapan kung gagamit ka ng Beretta. Pero ganun pa rin, kung hindi pa rin upgraded, hanggang .25 ka lang talaga. Any pistol na hindi naman na-upgraded, gamit ka na lang ng .25, no?
0.20 and 0.25. Huwag na mangarap ng mga 0.30 kasi pinapahirapan mo lang yung bulsa mo, pinapahirapan mo lang yung unit mo, pinapahirapan mo lang yung sarili mo sa pagbili ng green gas. Okay? Mas mahal ang bibis na 0.30. Tapos, siyempre, mas malakas ang green gas consumption. Yun. Okay? Yun lang, no? Okay. Okay. Yun lang muna, mga airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo na inyong likod, Bingman. Mga airsoft, pa-share po ang ating live video. Thank you.